Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa Makapili TV. So, napatawag daw po si Congressman Pulong Duterte kay VP Sara para sabihin ikinahihiya po kinakahiya na po niya na siya ay naging congressman sa panahon po na ngayon kung saan ang House of Representatives umaabuso na po sa kanilang kapangyarihan. So lahat na po ng saklaw ng gobyerno pilit kinukuha nila. So parang tila nagiging martial law na po yung nangyayari dahil sila na po yung umaarteng pulis, sila na yung umaarteng NBI, sila na rin po ang humahatol, umaaktong bilang isang korte. At ngayon, pati po ang pag-audit kinukuha na rin po nila. Kaya po sinabi po ni Congressman Pulong Duterte ayon dito sa balitang 'to, na ikinakahiya po niya na naging, kongresista po siya ngayon. So, dahil po doon, itong si Congressman, Marcoleta, mukhang gano'n na rin po yung kanyang nararamdaman dahil sa mga nangyayaring pang-aabuso nga po ng House of Representative. Kahit po siya aminado at nakikita po niya na talagang umaabuso na po ng sobra yung mga kapwa niya kongresista, partikular na po yung, nagpakulong po dun sa Chief of Staff ni VP Sara na si Franz Castro. Isipin po ninyo, siya po ay convicted po sa kasong child abuse. Suwerte lang po siya dahil po ang humatol dun is yung, RTC, so hindi pa po siya final and executory at sa tingin po natin, siya po ay nakapagpiyansa, kaya hanggang ngayon, hindi pa po siya nakukulong. Pero kung iisipin ninyo, si Attorney, Zulaika Lopez, wala naman pong kaso, pero naipakulong po ng isang child abuser, guilty po sa child abuse. Wala po siyang kaso, hindi po siya akusado, siya po ay isang resource person lamang po na sumasagot naman po ng maayos at may respeto sa mga kongresista. Pero dahil lang po sa isang sulat na hindi nila naintindihan o talagang hindi nila inintindi dahil nga kailangan nilang gipitin po yung Office of the Vice President, particular po si VP Sara, pinilit po nilang baluktutin or pinilit po nilang maging kahit na lumabas na sila ay mga walang alam, ipinilit po nila. Ito po ay pina-cite in contempt nila at ikinulong po sa detention facility po ng, House of Representatives. Doon kahit papaano medyo maiintindihan po natin dahil meron silang kapangyarihan na magpakulong, meron silang, contempt power. Pero ang hindi po nagustuhan kasi ni VP Sara dito, this oras po ng gabi, kailangan po nilang i-transfer sa Women's Correctional. Alam naman po natin ang Women's Correctional usually or talagang diyan po dinadala kapag ang isang taong especially babae kasi pang babae correctional, doon po dinadala yung may kaso po. Ito po yung mga binigyan ng probable cause na nababaan po ng warrant of arrest at yung mga nasentensyahan po ng guilty ng korte. Pero kaya nga naging ano dun medyo nakakabahala na bakit doon mo dadalhin yung isang tao na wala namang kaso. Ang dapat nga dinadala dun si Franz Castro, eh. Pero bakit inutos po ng House of Representatives na ilipat yung abogado po, yung Chief of Staff ni VP Sara dun sa correctional, na alam naman natin walang kaso at very respectful naman pong sumasagot. Hindi naman po binastos ni Attorney Lopez yung mga miyembro ng, komite na nag-iimbestiga o yung umaaktong, COA, yung gustong pumalit sa COA, yung House of Representatives. Hindi naman niya binastos, very respectful siya. Umattend siya sa hearing. Pero ang nangyari, dahil kailangan talagang gipitin si VP Sara, ang pinagbuntungan po nila is yung Chief of Staff ni VP Sara. Kaya nga hiyang-hiya po si Pulong Duterte na naging miyembro siya ng Kongreso ngayong taon na to under Speaker Romualdez at ni Bongbong Marcos. Pati na rin po si Congressman Marcoleta ay medyo hindi na rin po niya nagugustuhan at medyo nahihiya na rin po siya dahil nga mismong siya hindi na rin po hindi na rin po siya nirerespeto ng kapwa niya mga mambabatas dahil hindi na siya pinapayagang umattend po sa mga committee dahil sinasabi hindi na daw po siya miyembro. Pero tandaan po natin,
active member po or active congressman po si Congressman Marcoleta. Siya po ay binigyan din po ng mandato dahil sa bisa po ng nakuha niyang boto. Kongresista pa rin siya at meron siyang karapatang umattend. Kaya nga po naalala niyo nung budget deliberation nga, 'di ba? Na nung umattend at dinidefense niya si VP Sara yung budget po niya, tinanggal po siya sa committee. So, tinanggalan po siya ng karapatang makapagsalita para ipagtanggol po si VP Sara. So, sa darating po na Lunes, sabi po ni Congressman Marcoleta, magkakaroon po ng hearing at siya po ay a-attend at kikwestiyonin po niya yung mga pinanggagawa ng mga kapwa niya mambabatas. Kikwestiyonin niya yung mga pambabastos, yung paglabag sa karapatang pantao na ginagawa nila sa isang tao lamang na sa palagay naman po ng nakararami, wala naman pong ginawang mali at bakit kailangan siya i-cite in contempt. So, kung iisipin ninyo, nilabag po yung kanyang karapatang pantao. Pero nasaan po ang CHR na galit po kay Pangulong Duterte dahil sinasabi nila na marami daw pong nilabag na karapatang pantao during po doon sa past administration. Pero ngayon, kitang-kita naman natin na maraming panlabag ang ginagawa sa karapatang pantao pero napakatahimik nila at wala silang ginagawa. Hindi nyo ba naisip yun? Ni isang human rights lawyer, human rights advocates, wala man lang umattend o wala man lang nagsasalita tungkol po sa issue ng pagpapakulong kay Atty. Lopez na alam naman natin isa talaga sa mga karapatang sinasagasaan po ng House of Representatives. Meron na pong nilabas na utos dyan ang Korte Suprema pagdating po sa pagka-citing contempt pero ito po'y binabaliwala po ng mga mambabatas natin, particular po ng House of Representatives sa pamumuno po ni House Speaker Romualdez na supposedly na sila ang mas nakakaalam dahil sila yung gumagawa ng batas pero sila po mismo yung kauna-unahang lumalabag po sa batas na yan. So ito, panoorin po natin itong statement po ni Congressman Marcoleta tungkol dun sa statement po ni Pulong Duterte na ikinakahiya niya na siya ay naging parte po ng House of Representatives ngayon sa pamumuno po ng Marcos administration at ni Speaker Romualdez. Ito, panoorin po natin. Kung last na lang po yan, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19 Congress. Ikaw po bilang congressman, ano po masasabi niyo? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po bang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ipabasa? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Ba't pa nilang tumigil? Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang hinahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na October 11, 2024. Ba't mo tumigil? Meron ka bang gustong gawin siguro? Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunan. It is nothing. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President.